Story time. So, nandito tayo sa kwarto ko at magbibigay lang ako ng aking point of view kasi madalas ko napapanood dito yung mga alagang aso na mga fur parents na tinamaan ng distemper or parvo at most of them ay nasa critical condition na. And very sad kasi yun nga, madalas ko napapanood yun. At ang may papayo ko, lalo na sa mga nag-aalaga ng aso or tuta na hindi pa napapabakunahan yung mga alaga nyo. Alam nyo, ma-advise ko sa inyo, pabakunahan nyo na sila hanggat hindi pa sila tinatamaan ng distemper or parvo. Kasi malaki ang tsansa na kapag tinamaan sila ng mga virus na yan, sigurado mamamatay yung mga alaga nyo. At yan ay based on my experience. Yung si Amiga, yung alaga naming asong babae, ay kumpleto siya ng bakuna. Meron siyang anti-rabies at meron siyang 5-in-1 na vaccine last year, and then this year ay papabooster ko siya once a year yon kasi naka 4 vaccine na siya. Actually, medyo nalito nga ako kasi noong 2023, napabakunahan ko siya ng 5-in-1 ng 4 beses, and then 2024, nag-stop pala ako, wala siyang booster or what. Kasi hindi ko pa siya naintindihan kung paano ba nagiging sistema sa 5-in-1. Pero this last year, 2025, napabakunahan ko siya ng 4 beses. Kaya ayun, this year ay once ko na lang siya pababakunahan ng 5-in-1 at yun ang tinatawag yun na booster. Pero siyang 2 anak na babae, si Alice Guo at saka si Cassandra Ong. Sad to say na pareho silang nawala. Hindi ko ini-expect na ganun na mangyayari sa kanila. Na pareho silang tinamaan ng deadly virus. I don't know if it's distemper or parvo, pero pareho silang namatay. Dito lang sila sa bahay. Hindi namin pinapalabas sa kalsada yung mga alaga naming aso. Dito lang sila sa loob ng bahay. Pero tinamaan pa rin sila ng virus. At paano nangyari yon? Kasi last year, nagpatamba kami dito sa harapan ng bahay, sa loob ng bahay namin kasi nga bumabaha dito pag high tide. So, nagpatambak kami pinataasan namin yung flooring nitong bahay. So, syempre, kailangan may tambakan mo ng mga lupa, ng mga buhangin, ng mga bato noong time na yon. Doon ko lang mas na-realize na maaring yung virus ay nakuha doon sa mga lupa na dinidiskarga dito sa bakura namin. Then, yung karpintero, so mga 4 sila, so maaaring yung mga tsinelas nila, yung sapatos nila, may mga virus na yon at doon nagkasakit yung 2 tuta. At nakakalungkot lang kasi pareho silang merong anti-rabies pero hindi ko naisip na pabakunahan sila ng 5-in-1. Bakit anti-rabies? Kasi dito sa munisipyo namin, libre ang anti-rabies pero ang 5-in-1 ay hindi libre. Asa ako sa libre, pero pagdating sa 5-in-1, hindi ako gumastos kasi nga ang mahal ng 5-in-1, 250. At imagine niyo yon na kailangang makapag 5-in-1 vaccine sila na mga 4 times, 4 or 5 times at dalawa sila. So malaki talaga yung gagastusin ko. Pero nung nawala silang pareho, dun ko lang mas na-realize na sana ginastusan ko sila habang buhay pa sila kesa nung nawala sila. Dun lang ako nalungkot, para bang dun ko lang mas na-realize na sana ginawa ko yung obligasyon ko bilang isang nag-aalaga ng aso. Mapapayo ko, yung mga nakakapanood dito na mga fur parents na yung mga alaga nila itinamaan ng distemper, ng parvo, kayo, ma-advise ko sa inyo, pabakunahan nyo na yung mga aso nyo kasi sigurado yan, tatamaan din ng virus yung mga alaga nyo, especially kung mahina ang kanilang resistensya. Kasi nakakalungkot nga kasi 2 yung anak ni Amiga, yun ang pinakauna niyang anak, 2 babae, tapos para pa silang nawala. And then, hindi man lang umabot ng 1 year yung 2 anak niya. So, nakakalungkot.